Sa kabundukan ng Laguna, may isang lawa na hindi likas na likha ng kalikasan, kundi ng tao. Ang lawang ito ay itinayo noong 1939 bilang bahagi ng unang hydroelectric project ng bansa. Ito ang patunay ng modernong infrastruktura ng Pilipinas. Sa vlog na ito, samahan nyo akong alamin ang kasaysayan at tuklasin ang lawang nilikha ng tao o man-made lake. Mula rito sa isang napakagandang rice field dito sa Pami, Laguna, isang magandang araw at storya naman ng paglalakbay. And welcome to my channel, Kane Barry Travel Stories. At ngayong araw, samahan niyo ulit ako sa isang panibago na namang istorya ng paglalakbay. Nandito tayo ngayon sa kahabaan ng highway dito sa Pami, Laguna. At kitang-kita naman natin ang ganda ng mga palayan dito. At mula dito sa magkabilang panig ng kalsada ay matatanaw natin ang lawak na bukirin na nagbibigay ng sariwang tanawin. Mula sa sariwang tanawin ng mga palayan ng Pami, ang sunod nating destinasyon ay ang bayan ng Paite. Habang papalapit tayo rito, agad nabubungad sa atin ang mga tindahan sa gilid ng kalsada na puno ng mga ukit ng kahoy, mga likhang matagal ng bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan. Ang Paite ay isang maliit na bayan sa probinsya ng Laguna, pero kilala rin ito sa buong Pilipinas dahil sa kanilang kahusayan sa wood carving. Dito, makikita ang iba't ibang tindahan na naglalagay ng kanilang likha, mula sa religious statue hanggang sa mga dekorasyon at obra na gawa sa kahoy. Nandito tayo ngayon sa isang gawaan ng mga Catholic images, Catholic statue at handicraft. So dito yan sa Virgilio Handicrafts. So tara, samahan nyo ako silipin ang kanilang mga likha. Ito po, kasama po natin ngayon si Papa Bear, ang may-ari po nitong tindahan at gawaan nito. Ano pong pangalan ng tindahan niyo, sir? Virgilio Handicraft. Virgilio Handicraft. So mga gano'n na po ito katagal? Gano'n na po kayo katagal sa pagninegosyo nito? Bali magto 20 years na kami, since 2026 nag-start na kami ng gandang anak ko. Bali, yung ano naman po, yung mga karaniwang kahoy na ginagamit nyo dito, ano po yung ginagamit ng kahoy? Ang kalimitang ginagamit namin dito, lalo na sa mga ginagawa namin mga kahoy na ganyan, ay patikuling, kung tawagin diyan, patikuling, pero may isa pang tawag sa kanila, bitukling. Bitukling or batikuling po. So, yung mga Catholic images po na ginagamit nyo or nililikha nyo, mga nasa magkano po yung range niya, mula maliit hanggang sa pinakamalaki po? Depende kasi yung galing sa mga presyo, kasi pagka yung nagiging per foot kami. Per foot po? Pero pagka doon sa per foot na yun, nagpa-additional sila ng gusto nilang itsura pa o idadagdag ng mga material pa doon sa doon sila nagsisimulan tumaas pa. Depende po iyan sa gusto nilang customize, ganun po. So, saan po pala kayo makokontak? Dito sa Paite, Laguna, meron kami number ng 0999-388-0433. May Facebook page po ba kayo? Meron po kami, makikita rin po kami sa Google Map. Pagka pinahanap ang amin pong location. Pag pupunta po dito, i-Google Map na lang po yung Virgilio Handicraft. Opo, pwede po. At hindi lang ganda ng ukit ang makikita natin sa bayan ng Paite. Dito, habang binabaybay natin ang daan, paakyat sa isang lugar kung saan nagpapakita ng katatagan ng pananampalataya, ay bubungad sa atin ang ganito kagandang tanawin. Mula rito sa Burol, dito sa Paite, sasalubungin na tayo nitong tatlong krus. Itong nagre-representa kay Jesus at dito sa dalawang magnanakaw na si Dismas at si Gestas. Ang tatlong krus ay isang dambana matatagpuan sa tuktok ng Burol sa bayan ng Paite, Laguna. Nakatayo rito ang tatlong malalaking krus
na sumisimbolo sa pagkakapako kay Jesus kasama ang dalawang magnanakaw. Mula sa puntong ito, tanaw ang lawan ng Laguna, ilang bayan sa paligid. Malamig ang simoy ng hangin, lalo sa umaga, at payapa ang kapaligiran, kaya't madalas itong puntahan ng mga magdarasal at naghahanap ng katahimikan. At naging challenging ang ating pag-akit dito dahil masyadong matarik yung mga kalsada at medyo madulas dahil mayroong mahinang pag-ulan at meron din mga kalsada na uneven, kumbaga merong rough road, merong sobrang patag at merong malalaking lubak na tayo mararaanan. At meron ding masisikip na daan tulad na lang parang dumadaan tayo sa pang isang sasakyanan lamang. At worth it naman ang pagpunta rito dahil matatanaw natin ang napakagandang view ng Laguna Lake at ang kabundukan ng Halahala at Pililya. Ang tatlong krus ay nagsilbing simbolo ng pananampalataya at naging tanyag na destinasyon ng mga deboto lalo tuwing mahal na araw. Ito ay paalala ng sakripisyo, pananalig at nananatiling mahalagang bahagi ng pagkakakilanlan ng bayan. Matapos nating silipin at bisitahin ang tatlong krus na nakatayo sa tuktok ng burol, ay bababa naman tayo upang tuklasin ang isang sikat na destinasyon dito sa Laguna. Habang tinatahak natin ang kalsada, dahan-dahan ang bumubungad ang malawak na tanawin ng Caliraya Lake, isang lawa na hindi likas kundi likha ng tao. Ngunit ngayon, naging bahagi na ito ng kasaysayan at buhay ng mga tiga rito. Mula rito ay ramdam natin ang malamig na simoy ng hangin kumpara sa mga parte ng bayan sa Laguna. Dahil mataas ang elevation nito, kaya mararamdaman natin na talagang presko at malamig ang paligid. Caliraya Lake ay matagpuan sa lalawigan ng Laguna, isang artipisyal na lawa na itinayo noong 1939 sa pamamagitan ng pagpapatayo ng Earth Dam. Ang pangunahing layunin nito ay para sa hydraulic power generation upang suportahan ang pangangailangan ng kuryente sa Luzon noong panahong iyon. Nilikha ito sa pamamagitan ng pagpili ng tamang lokasyon at pagtatayo ng dam na haharang sa agos ng ilog. Mula rito ay na-divert ang daloy ng Caliraya River papunta sa Imbakan hanggang sa unti-unting mapuno at mabuo ang lawa. Dumaan ito sa masusing pag-aaral ng lupa at daloy ng tubig, paglilinis ng mga lugar na tatamaan at pagtatayo ng mga spillway at floodgates upang makontrol ang level ng tubig. Ang proyekto ay pinangunahan ng National Power Corporation noon ay bahagi ng effort ng gobyerno at ng mga American engineers na paunlarin ang Pilipinas sa pamamagitan ng modernong teknolohiya. Bago pa man ito itayo, ang lugar ay isang maliit na lambak at mga baryo at inilipat upang mapalawak at makabuo ng reservoir. Ang NAPOCOR or National Power Corporation ay isang pagmamayari ng gobyerno. Ang mandato nila ay makapaghatid ng supply ng kuryente sa mga off-grid na lugar gaya ng isla, yung mga malalayo, yung mga liblib na lugar na hindi naaabot ng main grid ng supply ng kuryente. Mas nakapokus na sila ngayon sa paggamit ng missionary electrification or pag-shift ng diesel plant patungo sa renewable energy. Katulad na lang ng mga windmill na nagbibigay ng malinis na kuryente. Ang Caliraya Lake ay bahagi ng Caliraya Kalayaan Hydroelectric System na gumagana sa pamamagitan ng pag-iimbak ng tubig mula sa mga bundok sa paligid at pagpapadali nito sa mga turbines para makalikha ng kuryente. At kung nadadaan kayo dito sa bayan ng Lumban, makikita nyo itong malaking pipe na ito ang tinatawag na penstock. Itong penstock ang pumipiit sa mga dumadaloy na tubig at pag binuksan ito, magkakaroon ng malakas na pressure papunta sa mga turbines. So mga turbines ay konektado sa mga generator na gumagawa ng kuryente. Ang proyekto sa paggawa ng lawan na ito ay hindi lamang para sa enerhiya. Ito ay nagbibigay rin ng patubig or irrigation para sa mga karatig baryo na nandito at naging tulong na rin ito para sa mga negosyo at isa pa ay ang pangkabuhayan. Narito ang pangingisda. At kung mapapansin nyo sa paligid nito ay unti-unti na rin nagsulputan ng mga campsite, restaurant, resort at recreational center. At kung naghahanap kayo ng pasyalan ay magandang ma-experience nyo rin ang lugar na ito. Ang Caliraya Lake ay isang halimbawa kung paano pinagsama ang teknolohiya at kalikasan. Nagsimula ito bilang proyekto para sa kuryente at patubig, pero sa paglipas ng panahon,
naging mahalagang bahagi rin ng kabuhayan, turismo at pamamahinga ng mga tao. Hanggang ngayon, patuloy ito nagbibigay ng silbi at inspirasyon, isang lawa na saksi sa kasaysayan at bahagi pa rin ng ating kinabukasan. At para mas lalo nyo masubaybayan ng ating biyahe at tuklasin ang mga kwento sa likod ng mga lugar na ating pinupuntahan, huwag nyo kalimutan i-like ang video na ito at mag-subscribe. Muli, this is Kane Barry Travel Stories at ito ang istorya ng aking paglalakbay. See you sa next vlog. Thank you!